Hello, good evening, and welcome to our live, huh? Live online webinar. So, good evening sa inyo. Ito yung bagong face ni Santa Claus. Advance Merry Christmas sa inyong lahat. Hello, yan. Sino na ba andito sa loob? Again, another live online training with our team. And gusto kong batiin yung mga bagong pasok dito. So, ayan, si Friend, si Anthony, good PM sa inyo. Ayan, si Rodora, si Andro. Hello everyone, and it's a great night, no? Daming good news, and this is going to be an exciting night dahil madami akong gustong i-share sa inyo na yun, very very exciting. At I'm sure may inspire kayo, magkakaroon kayo ng bagong uh, inspiration to do your business, no? Anyway, tanggalin ko na to. Ang init. Okay. So yan, good evening sa inyong lahat. And once again, welcome to our Monday night live online training. Gusto ko lang munang itanong sa inyong lahat kung sino ba dito yung first time na makaka-attend. Sino sa inyo yung first time na makaka-attend? Okay? Sige nga, mag-type kayo dito sa chat box habang inaantay natin makapasok yung ating ibang mga members ay magpakilala muna kayo dyan, no? Sabihin nyo kung first time nyo pinapanood ito. Okay? And sabihin nyo kung saan sa inyo pinapanood itong ating webinar, no? Alright, so yan. Gusto ko lang tanong kung naririnig nyo na ba ako na maayos at kung nakikita nyo na ba. Mukhang meron pa yatang hindi nakakakita nung broadcast. Sa cellphone daw, nanonood si Barry. Hi, Barry. Yan, si Glenn from Butuan City. Siyempre si Sai. Hello, Sai. Si Melvin. Yan, good evening. Yan, good evening sa inyo lahat. And again, yung mga ibang papakita ko sa inyo mamaya, no, ay yung mga facts and information na I'm sure may excite kayo kung ikaw yung tipo ng gusto mo talagang maging successful in your business this 2016, no? I believe na nung makita ko ipapakita ko sa inyo, dito, I believe na na 2016 is one of the best year para sa ating mga entrepreneurs, mga online marketers, online entrepreneurs, no? So very exciting, no? Na maipakita ko sa inyo tong mga information na to. And mamaya, bibigyan din ko kayo ng mga ilang tips kung ano yung pwede nyong gawin para masigurado nyo na you will become successful in your business. No, paano mo masisigurado na kikita ka at magiging successful ka sa business mo this coming 2016. Right? So, sino sa inyo dito yung naniniwala na kapag ginawa mo yung lahat ng makakaya mo, ay you will become tremendously successful this 2016. Sino sa inyo yung naniniwala na gano'n? No? Sino sa inyo yung naniniwala na this coming 2016 is going to be my year? This 2016 is going to be different. At kung itong 2015 ay medyo lang yung business ko, no? O kung hindi ka pa nagka-resulta, sino sa inyo dito yung naniniwala na basta malalaman ko lang yung mga tamang information at gagawin ko lang lahat na makakaya ko, I will make 2016 a very, very
profitable year for my business. Yan, si Mona Lynn. Yan, tama yan. Kasi nga, sabi ko sa inyo, I believe 2016 talaga, no? Panahon na talaga ng ng mga online entrepreneurs, mga marketers, mga business, home-based business owners. And mamaya ipapakita ko rin sa inyo yung mga information na magbibigay ng support, no? Nung sinasabi ko sa inyo, no? Si Melinda, 2016 is my year. Yan, tama. Restituto, yan, I believe. Si Dance. All right. All right. So, sige, magsimula na tayo, no, guys? All right. So, ang gusto kong unang ipakita sa inyo ay kung ano ba yung current statistic at ano ba yung situation ng internet marketing at e-commerce dito sa Pilipinas, no? Kasi sabi naman sa inyo kanina, may nakita akong mga details. And lumalabas pala na as of 2015, no? Pakita ko sa inyo, ha? As of 2015, meron ng almost more than 45 million na internet users, no, dito sa Pilipinas. Okay? From last year na 2014 na ito nakikita niyo, no, yung screen ko. From last year na 39 million lang, no? Okay? Ngayon naging 45 million, no? So I believe this 2016 it's going to be 50% na lahat ng Filipino ay mayroon ng internet access. Okay? So napakalaking oportunidad niyan kung marirealize mo lang, no? So kung titingnan natin back in kasi ng mga panahon dati, no, mga 2011 around 2012, napakakunti pa, no, nung may access sa internet, pero palaki siya ng palaki. So ibig sabihin yan sa'yo, para sa'yo as a business owner, no, kung may business ka na at nagtitinda ka ng any kind of product, ibig sabihin mas lumalawak yung iyong reach, lalo na kung local market lang yung iyong tina-target. Okay? Example ito, kung nakikita mo dito, back in 2011, almost kalahati, no, to 27 million pa lang ang internet users dito sa Pilipinas. Pero this 2015, 45 million na. So imaginein mo yung biglang jump nun, no? Biglang talon nun. Okay? And I believe 2016 mas dadami pa. No? Mas dadami pa. Ibig sabihin nun sa'yo, tayo na may mga online business o kung ikaw nagbabalak ka pa lang na mag-start ng iyong online business, ibig sabihin nun, mas marami ka ng potential customer, potential clients, at potential prospects na pwedeng matap, no, maging customer. Okay? And ayun, magandang-maganda, no? Magandang balita 'yon. And another thing na gusto kong ipakita sa inyo ay makaka-relate dito yung mga existing members na natin, no? Sa team natin sa Ignition Marketing, na kung saan nasa specific market tayo, no? Ang market na ginagalawan natin ay yung business opportunity market. Okay? So ito, papakita ko sa inyo yung information na nakuha ko sa internet. Okay? Ito base to sa Direct Selling Association, no? Direct Selling Association ng buong mundo. Basically, ito yung mga stats dito ay kung gaano ba karami yung mga population ng isang country, ng mga countries na involved sa direct selling. Okay? Kasi yung market na ginagalawan natin, very similar sa direct selling, no? Kasi ito yung mga taong nasa direct selling, yan yung mga taong nasa network marketing industry. Okay? Yung mga may business opportunity. Okay? Kaya very helpful din itong information na to.
And ito, papakita ko sa inyo. Back in 2012, I believe, no? 12, ang overall na bilang ng mga direct sellers dito sa Pilipinas, kung makikita mo dito, ito, i-highlight ko, kung makikita mo dito, ay nasa 3 million people. No? 3 million people, ito, no? Size of direct selling community in Philippines ay ito. Nasa 3 million people, ang ibig sabihin ay nagdi-direct selling. Okay? And ito, umaabot pala ng 1 billion, no? 1 billion dollars ang total retail sales sa direct selling industry. And this is back in 2012. Okay? Ngayon, tignan natin yung current, no? Yung ngayon. Okay? Actually, itong details pala to, last year pa pala to. 2014. 2014 pala to. Itong papakita ko sa inyo ngayon. Itong 2014, okay? Makikita nyo dito na dito sa Pilipinas, okay? Itong 2014, last year, nadagdagan ng 1 million. Ayan, no? 4 million na. Ito, kung nakikita nyo dito. No? Nadagdagan ng 1 million yung total number of mga taong involved sa direct selling industry sa loob lamang ng 2 taon. No? 2012 yun. Yung kanina, ito 2014. So I believe this 2016, madadagdagan na naman yan ng 1 million. Okay? So makikita mo dito ang total retail sales dito sa Pilipinas sa direct selling lang is $1 billion. Okay? $1 billion. Ito makikita mo tong linya na to. In billions to, in million dollars. So katumbas nun, 52 million pesos ang total product sold na nabebenta dito pa lang sa industry na to. Ibig sabihin niyan, hindi pa kasama diyan, no? Hindi pa kasama diyan yung mga kagaya natin na affiliate marketers, no, online marketers, mga network marketers, direct selling industry pa lang 'yan, no? Yun yung mga company na kabilang sa Amway, etc. Okay, so nakikita mo, napakaraming Filipino, no, ang nai-involve sa ganitong klase ng industry. Okay, kasi napakaraming Filipino ang gustong umasenso, 'di ba? Most of you, kaya kayo andito dahil gusto niyo ma-improve yung inyong lifestyle, gusto niyo ma-improve yung inyong finance, no? And napakaraming Filipino ang pumapasok sa ganitong industry. So ibig sabihin 'yon, no? Sa iyo as an affiliate, as an internet marketer, or as a networker, ibig sabihin mas parami ng parami ang nagiging positive, no? Mas marami ng parami yung nagiging positive sa ganitong klase ng ganitong profession. Okay? So ibig sabihin nun, mas marami ang number ng mga prospect ang pwede mong makuha. Mas marami ang potential clients, potential business partners ang pwede mong makuha this coming 2016. Trust me when I say it, na this 2016, mas marami ang papasok sa industry. Now, ang tanong, ikaw ba yung isa sa mga magte-take ng massive action para mag-benefit dito sa emerging market na to, sa palaki na market na to? Okay? Again, yung number na pinakita ko sa inyo kanina, yung 4 million people na involved sa direct selling industry, ay hindi pa kasama doon yung kagaya natin na online marketers, no? Online home-based business owners, no? At hindi pa kasama doon yung mga network marketer, no? Mga direct selling lang 'yun. Okay, so nakikita mo kung gaano kalaki yung potential income at potential na opportunity dito sa ginagalawan natin business. Okay? So imagine, no, magkaroon ka lang ng hundreds of team members sa iyong organization, no? It's going to be life-changing na agad para sa iyo, eh. Okay? Alright? Nakikita niyo ba kung ano yung potential, no? Nakikita niyo ba?
Another thing na gusto kong ipakita sa inyo ay ito. Okay? Ang gusto kong next na ipakita sa inyo ay yung trend ng e-commerce, no? Yung bilang ng mga taong bumibili sa internet. Okay? Kasi habang dumadami, no? Habang dumadami yung mga tao na nag-online, gumagamit ng internet, mas marami din, no? Mas madami rin yung mga bilang ng tao na bumibili ng mga products, different type of products, different types of services dito sa online, no? And ang maganda, dumodoble rin yung number, no? Dumodoble rin, padoble, palaki ng palaki din yung numbers ng mga taong bumibili sa internet. Okay? So, makikita mo nga dito, ito pakita ko sa inyo yung nabasa kong blog post ng DTI based on, okay? Sabi dito, okay? Back in 2014, no, last year, nagkaroon, umabot sa $1 billion ang sales ng lahat ng mga e-commerce, no, dito sa Pilipinas. And this 2015, actually, nagdoble, no, $2 billion yung sales, no, expected sales na kikitain, no, overall transactions in 2015. Okay? And basically, ang mangyayari niyan, no? Ang mangyayari niyan by 2016 is doble na naman yan. No? Doble na, lalaki lang ng lalaki yan, lalo na tayong mga bata, no? Yung mga generation ng mga millennials, no? Mas na sila mas komportable na tayo na bumili sa internet. Di ba? Sino sa inyo dito yung nakasubok na mag-purchase online? Sino sa inyo nakasubok na? Sige nga, mag-chat nga kayo dito sa ating chat box para malaman natin. Ibig sabihin kasi nito, guys, okay? Tayo mga nauna na mag-decide, tayong mga nauna na nag-decide na mag-start ng online business, tayo yung mga pinaka magbe-benefit dito. Okay? Lalo na tayong mga equipped ng mga tamang knowledge. No? Ibig sabihin may advantage na tayo. Okay? Lalo na pag dumating yung 2016 na mas marami na yung mga customers, yung mga tao na bibili online. Okay? Kahit ano pa yung product na gusto mo ibenta sa internet, whether you are selling digital products kagaya natin, okay, or whether you are selling tangible products, no? It doesn't matter. Padami ng padami yung mga tao na bumibili sa internet. Okay? And yun nga, sabi ko nga sa inyo, tayo na may equip na ng mga tamang knowledge, no, yung mga kung inaral mo yung mga training natin sa loob ng ating members area, okay, may malaki ka ng advantage. Okay, kasi alam mo na may idea ka na kung paano ka makapagpapunta ng mga tao sa website mo, may idea ka na kung ano yung mga strategy para makakuha ng mga clients, may idea ka na kung ano yung mga steps na kailangan nilang pagdaanan, etc. Okay? Si Mary, nasubukan niya na daw sa Lazada. Yan. Si Aminet, nasubukan niya na. Ito, si Sai, no? Suki sa internet. Okay? And again, ano yan? Madadagdagan lang yan ng madadagdagan. Okay? And sabi ko nga sa inyo, 2016 will be the best year for us online marketers. Okay? So ngayon, gusto ko kayong bigyan ng mga konting tips, no? Konting background din sa akin kung paano ba ginagawa yung business ko para magkaroon kayo ng idea kung ano yung mga pwede nyong gawin para 2016 masigurado nyo na talagang okay na okay yung taon na yun para sa'yo. Okay? So first thing na kailangan mo, no? Kailangan mong i-define ay yung iyong niche.
Okay? O yung iyong market. Okay? Kasi as a marketer, no, tayo, ikaw as an individual, mas maganda kung magpo-focus ka muna sa maliit na niche or market. Okay? Makapag-focus ka muna sa specific type of customers. Okay? Hindi kasi tayo parang sa internet kasi medyo mahirap kapag yung ang gagawin mo ay parang sari-sari store na kung ano-ano yung tinitinda mo, no? Medyo mahirap maging successful pag wala kang focus, lalo na kung nagsisimula ka pa lang, no? So for example, kung gusto mong pumasok sa sa online business, tingnan mo kung ano ka ba, kung ano bang market ang pagsisilbihan mo at ifo-focus mo. Doon ka ba sa gadgets, no? For example, affiliate ka ng Lazada, pwede ka mag-focus sa mga market na binibili ay mga gadgets, mga cellphone, tablet, no? Ganun. Kaya naman pwede ka mag-focus sa 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 niche na kagaya ng uh, weight loss, no? Weight loss niche, pwedeng ganun. Kaya naman in our case, karamihan sa inyo, okay, yung part ng ating team dito sa Ignition Marketing, ang market na ginagalawan natin ay business opportunity market, no? Opportunity market, no? Usually. And napakalaking market din yan. Yan ang mga basically yan yung mga yun yung mga tinatawag na malalaking major markets, no? Yung money, no? Health, and relationship. Yeah, basically, yan yung pinaka malalaking niche. Meron pang iba, no? Pero ayan yung pinaka most yan yung pinaka malalaking market, no? Sa money, diyan papasok yung about sa finance, no? Sa stock market, no? Stock market. Tapos, meron dito yung opportunity. Yun nga yung sa atin, no? Business opportunity market. Okay? Yan, napakalaki niya. Sa health naman, dito papasok yung weight loss, no? Dito papasok yung bodybuilding, no? Bodybuilding, etc. Okay? Relationship, dyan yung mga dating, parenthood, etc. Okay? So, yeah. So, unang step na kailangan mong gawin, syempre, mag-decide ka kung anong niche na papasukin mo. Okay? For me, ako, nakuha ko yung mga result ko at nakuha ko yung success ko right now, no? Dito sa opportunity market. Okay? Sa opportunity market. Yan lang yung market na pinag-focusan ko. Okay? Ever since na nag-start ako sa ganitong klase ng business. Back in 2011, no? Dito lang ako nag-focus talaga sa opportunity. Bakit? Okay? Kasi tayong mga Pilipino, gusto natin, napakaraming, sino sa inyo yung may kakilala na meron kang kaibigan, sino sa inyo yung may kaibigan na kapag tinanong mo, gusto rin nilang matutunan kung paano kumita ng extra income. Okay? Sino sa inyo yung may kaibigan na ganun? Tayong mga Pilipino, siguro dahil third world country tayo at medyo mahirap yung pera dito sa Pilipinas. Napakaraming Pilipino ang gusto ng sideline, no? Racket. Kaya nga ang dami nagbebenta sa OLX kasi ang dami ng gustong kumita ng additional income, no? Ang dami. Okay? Sa Philippines, no? Napakarami. Okay? Kaya ako, I know na meron talaga malaking pera dito sa opportunity market. Kaya diyan lang ako nag-focus, no? Hindi ako nag-focus dito sa weight loss, hindi ako nag-focus dito sa bodybuilding, hindi ako nag-focus sa mga iba, no? Dito lang. And I'm telling you na ang laking opportunity ang andyan sa opportunity market. No? Okay?
Tapos, kapag, for example, ikaw, nakapili ka na. So, example, nag-decide ka rin na opportunity market ang 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 papasukin mo. Ang next na gagawin mo, no, is simply find a product or a service na ibebenta mo. Okay? Kasi para ka magkaroon ng successful business, kailangan may ibebenta ka. It's either product or service. Okay? Product or service. No, hindi pwedeng wala kang ibebenta. Kasi ano yon, lokohan yon kung wala kang binebenta, di ba? Kailangan may binebenta ka. Kagaya sa atin, sa team natin, ang binebenta natin ngayon ay mga digital information products tsaka a business system. Basically, yun yung binebenta natin. No? And ang madaming klase, no? Madaming klase ng pwede mong ibenta. And pwede ka rin magbenta ng mga services, for example, website, no? Pwede ka magbenta for example, magaling kang maggumawa ng website. So pwede mong pwede mong ibenta 'yon, no? Pwede mong yun ang service mo. Kumbaga, kung may mga tao mo gusto mong pagawa ng website, gagawan mo sila ng website, tapos babayaran ka nila. So yun yung basically, yun ang isang example ng service. Okay? So in our case, ang binibenta naman natin ay mga digital information products. Okay? And kahapon, kwento ko lang sa inyo kahapon pumunta dito yung mga classmate ko nung college. Okay? Tapos pinakita ko sa kanila yung mga pinakita ko sa inyo kanina, yung mga stats kung gaano kadami yung mga potential customer sa internet, no, kung gaano ka profitable magbenta ng mga digital products sa internet. Pinakita ko sa kanila, no? And nagulat sila, and nanlaki yung mata nila, no? Na-realize nila kung gaano pala kalaki yung opportunity sa internet. No, malalaman mo pag yung isang tao, no, ay nakita mo na nagkaroon ng aha moment, no, nagkaroon ng bagong hope, nagkaroon ng bagong, alam mo 'yon, bagong idea. Okay, kasi nakita nila, no? Nakita nila na ang laki palang opportunity, no? Ang laki palang potential opportunity kapag nag-start ka ng online business, kapag talagang sineryoso mo yung ganitong klase ng negosyo. Okay? So, and yung pinakita ko sa inyo kanina, mga detalye, mga information, yung facts na nangyayari ngayon dito sa internet, no, kung gaano kadami yung mga internet user, kung gaano kadami mga direct sellers, no? I hope kahit paano nagkaroon ka rin ng aha moment, nagkaroon ka rin ng mga idea na sobrang laki pala talaga, no? Na-realize mo, I hope na-realize mo sobrang laki pala talaga ng potential dito sa business natin. Okay? Okay, so for example, yan, nakapili ka na ng ibibenta mo. Okay? Ang next na pwede mong gawin ay i-identify mo kung ano yung mga tools na kailangan mo. Okay? Mga tools na kailangan mong gamitin. Tools, no? Na kailangan mong gamitin in your business. So parang traditional business din. 'Di ba? Sa traditional business, kailangan may store ka, kailangan may istante ka, kailangan may lutuan ka, kailangan mo ng mga tools para tumakbo yung business mo. So sa akin, personally, ang mga simple tools na ginamit ko ay ito. No? Ipapakita ko sa inyo. And ang gagawin mo, you decide on your own kung gusto mo rin gumamit ng mga ganitong tools. Okay? First ay yung tinatawag na blog. No? And I'm telling you na napaka-powerful kapag meron kang blog. Okay? Napaka-powerful kapag gumagamit ka ng blog. Ano ba yung blog? Basically, type siya ng website. Pakita ko sa inyo yung blog ko, ha? And explain ko sa inyo kung ano yung silbi niya sa inyong business. Okay? So, ito yung aking blog. Yan, ito yung aking blog. Okay? Ang ginagawa ko dito,
Dito ako nagpo-post ng mga updates, dito ako nagpa-publish ng mga content, no? Parang sa Facebook, di ba, nagpa-publish ka, nagpo-post ka. Okay? Dito naman, parang ganun din, ha? Pwede ka rin mag-publish ng mga content, no? Ng mga articles. Okay? So, yan. For example, ito. Dito ako nagpa-publish ng mga picture, no? Ng mga, basically, nag-share lang ako dito ng mga valuable information, no? Na mapapakinabangan ng aking mga target market. Okay? So, ano ba ang silbi nitong ano? Ano bang silbi ng blog? Bakit siya napaka-useful para sa ating mga internet marketers? Ganito kasi yan. Ikaw, as a business owner, yung mga prospect mo, most likely, hindi ka pa niyan kakilala. Di ba? Most likely, first time ka pa lang niyan mamimit sa internet. No? And malamang sa malamang, kapag hindi ka pa niyan lubusang kakilala, hindi pa yan totally na magtitiwala sa'yo. Okay? Importante kasi na kahit paano, may relationship ka dun sa iyong prospect para mas mapadali mo yung process na siya ay bumili. No? And ang maganda, using your blog, no? Kapag nag-share ka ng mga valuable information sa iyong blog, tapos pinapabasa mo yun dun sa inyong mga target prospect, ang nangyayari ay nagkakaroon ng parang online relationship. Okay? Nangyayari kasi nababasa nila yung story mo, no? Nababasa nila kung ano yung mga useful information na sinashare mo, etc. Okay? So for example, ganito. For example, sabihin natin may ubo ka. Sabihin natin may ubo ka tapos hindi mo alam kung ano yung kailangan mong gawin para gumaling yung ubo mo. Tapos nag-search ka sa internet, no? Tapos nakita mo yung blog ni Dr. Edward Reformina. Tapos dun sa blog ni Dr. Edward Reformina, meron dong 3 simple steps how to cure your cough in just 1 hour. No? Tapos binasa mo doon, kailangan mo lang uminom ng mainit na tubig, no? Magdikdik ng ano, kung ano man. basta ganoon. Basically, tinuruan kita kung paano mo masosolve yung iyong problem. Okay? Tapos, doon sa baba nung blog post na binasa mo, nakalagay doon, hey, kung natulungan ka nitong ano na to, kung natulungan ka nitong blog post na to, feel free to share your experience, no? Mag-comment ka diyan. Okay? So, anong nangyayari doon, no? Kung ikaw natulungan ka talaga ng information na 'yon, 'di ba excited ka na mag-share, no? Mag-share ng iyong comments, no? I-like yung post na 'yon. Baka posible pa nga na i-share mo yung i-share mo yung blog post na 'yon, yung blog na nabasa mo sa mga kaibigan mo din. 'Di ba? Kasi useful information siya. So basically ganun mo siya gagamitin yung blog, no? Yung mga potential prospect mo, mag-share ka lang din sa kanila ng mga useful information. And sa pamamagitan nun, makakapag-build ka ng relationship. Kapag may relationship ka na dun sa mga tao na yun, yung mga nakakabasa ng blogs mo, mas madali mo na silang magiging customer. Mas madali mo na sila mako-convert into customer. Mas madali mo na silang maipapabili, no? Mas madali mo na silang mapapabili ng iyong product, no? So let's say again, for example, gamitin ulit natin yung Dr. Edward Reformina example, no? For example, sabihin natin dito sa blog na nabasa nila, may nakita silang banner na nakalagay. Kung natulungan ka nitong itong blog na to, ito may mas madaling solusyon. Ang tawag dito sa solusyon na to ay Robitussin, no? Click here to buy Robitussin para mas mabilis mong masosolve yung cough problem mo. Sa tingin mo, magtitiwala ako na bilhin. Magtitiwala ako dun kay Dr. Edward Reformina na bilhin yung Robitussin. No? Tingin mo, magtitiwala ako? Siyempre naman, kasi kahit paano nakapag-provide na ako ng initial value. Okay? So, paano daw gumawa ng blog? Mamaya,
magkakaroon tayo ng Q&A, no? Pero so ngayon, gusto ko lang muna kayo magkaroon ng idea kung ano yung ba yung mga ginamit ko sa aking business. And sa ngayon, wag mo munang alalahanin kung madali bang magkaroon ng vlog or mahirap ba, paano ba, no? Basta ngayon, ang gusto kong maintindihan mo ay kung ano ba yung mga kailangang gamitin. Okay? So next, kapag mayroon ka ng vlog, ito, ang next ay tinatawag na lead capture page. Lead capture page. So, or LCP. LCP na lang para ang haba kasi lead capture page. Or squeeze page. No? Squeeze page. Ano yung lead capture page? Bigyan ko din kayo ng example, ha? Para magkaroon kayo ng idea. Okay? So, ito yung lead capture page. Lead capture page ay ganito. Okay? Basically, ang lead capture page ay isang tipo rin ng website, pero hindi siya kagaya ng blog na maraming content, no? Dito, sa lead capture page, isang ano lang siya, isang page lang talaga siya. No? Tapos, ang purpose nitong page na to, okay, ay makapag-collect ng mga leads. Ibig sabihin ng leads ay yung mga email address ng prospects. No? For example, ito, nakapunta ako dito. For example, nakapunta isang prospect, may napuntang prospect dito sa page na to, tapos nabasa niya na, uy, mukhang interesting to ah. Gusto ko malaman yung additional information about dito sa topic na to. Gagawin niya, i-click niya yan, tapos, ayan, magpipill up siya dyan ng email address. No? Kaya tinawag na lead capture page kasi kinakapture niya yung information ng lead. No? So sa atin, sa team natin, meron din tayong similar dito pero this is more than a lead capture page eh. Yung registration page natin, it acts as our lead capture page and at the same time, registration page na rin. Okay? Pero basically, ang goal mo dyan ay nangongolekta ka ng mga email address ng mga interested na tao. Okay? Yan. Diba? Meron tayong ganyan. Yung mga member ng team natin, meron tayong pinoprovide na gano'n, no? And again, ang gamit nito para makapag-collect ng mga information ng mga yung prospect. So, ang question ng iba, bakit ko kailangan? No? Bakit ko kailangan kolektahin yung email nila? Eh, pwede ko naman silang bentahan kaagad. No? Yan yung mga common mindset ng mga network marketers. No, kahit ako dati, ganun din yung mindset ko. No, ba't kailangan ko pang padaanin sa ganyan, no? Eh, pwede ko naman kagad sa lang pakita kung ano yung product ko. Pwede ko naman kagad silang bigyan ng video presentation ng opportunity ko. Bakit kailangan pang may lead capture page? Di ba? Una-una, ang gamit nun ng lead capture page ay una para salain yung mga interesado sa hindi. Okay? Again, unang trabaho nun ay para salain yung mga interesado dun sa hindi. So imagine mo ganito, may nag-post ka ng video sa YouTube, no? Tapos lahat ng tao pinapunta mo doon, tapos pagkakita mo doon sa video, ang daming mga comment na positive, no? Wow, ang ganda ng opportunity mo. Tapos pagdating doon sa medyo taas ng comment, meron din mga nag-comment na, "Uy, ano yan? Scam yan." No? Wala yan, kalokohan yan, may mga ganon. Tingin mo magiging maganda yung yung image nung video mo, etc. No? Siyempre hindi. May epekto yun eh, may negative effect yun. Okay? So, ang mas maganda ay salain mo lang yung mga negative, tsaka dun sa mga open-minded na tao. Okay?
Parang ganon. Alright? Pangalawa, ang gamit din ng lead capture page, kung natandaan nyo, ay para makapag-collect ng mga email address. Okay? Kapag na-collect mo yung email address nila, ibig sabihin nun, meron kang opportunity na i-follow up sila at makipag-keep in touch dun sa mga prospect na yon in the future. Okay? In the future. Okay, so for example, ito bigyan ko kayo ng bigyan ko kayo ng example ng kung ano yung kung gaano kalaki yung benefit, no, kapag kumukolekta ka ng mga email address. Okay? Saglit lang, buksan ko lang dito yung email system ko, no? Pero again, I want you to remember this, no? Tandaan niyo to. Kailangan mo makolekta yung email address ng mga prospect mo para ma-follow up mo sila in the future. Okay? Kasi isipin mo to, nagpakahirap ka mag-promote ng website mo, no? Nagpakahirap ka mag-promote, baka possible pa nga na nag-Facebook ads ka, no? Nagbayad ka sa Facebook, tapos ang mangyayari kasi niyan, yung tao pagdating nila sa website, hindi yung iba diyan, mga more than 98%, hindi naman kagad sila bibili. Kaya 98% ng mga taong pupunta sa website mo, hindi naman kagad yan automatic magde-decide kagad bumili. No? Yung iba pwedeng wala pang pera, no? Yung iba possible na may busy sa kakatat sa Facebook, no? Kung hindi mo nakuha yung email nila, no? Hindi mo sila ma-follow up, no? Sayang yung effort mo. And malabo, no? Malabo sa malabo na mapabalik mo pa sila doon sa website mo kung hindi mo nakuha yung email nila. Okay? So ito, pakita ko sa inyo yung account ko sa email system na ginagamit ko. Okay? Get response. Basically, most of you na familiar na sa ganitong tool ay gumagamit din itong get response, no? So ito, for example, dito sa campaign na to, no? Okay? Ito. Using, dahil kinolekta ko yung mga email, no? Dahil kinolekta ko yung mga email address ng aking mga prospects, okay? Nagawa akong makapag-send ng email sa kanila, no? Kahit na hindi sila kagad bumili. Okay? Tapos kung titignan mo dito sa number na to, makikita mo dito na yung bilang nung number na kung ilang beses nabuksan yung email ko. Okay? Kung ilang beses binuksan yung email na pinadala ko sa kanila. Okay? So dito, makikita mo na 40,560 na beses nabuksan ng mga tao yung aking email. Okay? At dun sa 40,000 na yon, 16,837 yung bilang ng mga tao na nag-click ng aking link. Ibig sabihin, yaan yung bilang ng mga tao na nagawa kong mapabalik, no, sa aking website dahil kinuha ko or kinolek ko yung mga email address nila. Okay? Kung hindi ko kinuha yung email address nila, malamang wala yung 16,000 na visitors na yan or link click na yan. Okay? So nakikita mo kung gaano ka-powerful? Okay? Yun yung advantage mo kapag meron kang lead capture page at kapag kinokolekta mo yung email ng iyong mga prospect. Okay? So napaka-importante niyan. Then pangatlo, syempre, ang kasama nito ay yung tinatawag ng autoresponder din. Autoresponder.
Okay, autoresponders. Yung pinakita ko sa inyong tool kanina, no? Yung kanina, yun yung autoresponder. Basically, kapag nangongolekta ka ng mga email, doon yung napupunta doon sa autoresponder system na yun, email system na yun. Now, sabi kanina ng member, di ba kompleto na kapag ginamit ko yung tools ng Ignition Marketing? Okay. That's a good question. Actually, yes, no? Yun din yung reason kung bakit natin ginawa yung system ng Ignition Marketing para yung mga tao na walang website, no, wala pang lead capture page, wala pang autoresponder, ay makapag-start kaagad, immediately, starting today, no, na gawin yung business nila. Okay? Yun yung reason kung bakit tayo nag-provide ng ready-to-use na system. Okay, kasi pwede mo gamitin yung aming lead capture page, no? Yun nga, yung registration page mo. Tapos lahat ng mga nagre-register doon, pinapadala din namin ng follow-up email yon. Okay? Kaso nga lang, paano naman kapag sabihin natin na ikaw mismo gusto mong mag-send ng broadcast email, no? Doon sa iyong mga prospect. Okay? For example, gusto mong batiin ng Merry Christmas yung mga prospect mo, no? Yung mga email list mo para makapag-build ka ng relationship sa kanila. Paano mo gagawin yun? Wala kang sariling autoresponder, no? So, kapag meron ka sariling autoresponder, meron ka sariling lead capture page, mas may full control ka. Okay? Yun ang pinagkaiba. May full control ka at basically may email mo yung mga list mo, yung mga email subscriber mo anytime you want at mapapadala mo sila ng any type of email, any type of message na gusto mong ipadala sa kanila. Okay? Sa amin, okay lang din naman yung sa system natin sa Ignition Marketing, pero yun nga, kami lang yung nakakapagpadala sa kanila in your behalf. Okay, nakapagpadala kami ng email sa kanila in your behalf. Okay, pero kung gusto mo magpadala ng sarili mo message, sarili mo email, hindi mo yun magagawa. Okay? So yun yung difference ng dalawa para malinaw lang. Okay? So yan. Ayan yung mga tools na basically ginamit ko in my business. And sabi ko nga sa inyo, this 2016, no? Kung talagang gusto mong mag-dominate this 2016, kailangan meron ka nitong mga to. Okay? Kailangan meron ka niyan. Okay? Start putting up your own blog, no? Start generating your leads, no? Start writing your own content. And marami dito mga members natin na nakikita ko nakakapag-create na ng magandang resulta dahil sinimulan nila mag-create ng vlog, iba pa nga nag-create na ng video. For example, si Gerald ba to? Gerald Nebria. Ikaw ba yan? Si Roan. No, nakikita ko yung mga ginagawa niyong vlogs and video vlogs. No? And trust me na yan. Makikita nyo yung yung return, no? Makikita nyo yung yung benefit niyang ginagawa nyo sa mga darating na buwan, sa darating na 2016, no? Okay? Mas may advantage kayo dahil ngayon pa lang sinimulan nyo na. Okay? Si Raymond, Bro Raymond, no? Bro Raymond, ba't di ka pumasok dito? Nasa biyahe ka pa ba? Inviting kita, ha? Isay. Okay, yung mga yan. Sila Raymond, sila Sai, sila Rohan, si Edwin. Yan yung mga nagsisimulang i-leverage yung mga ganitong tools, no? Ganitong strategy sa kanilang business. And makikita mo, no, yung pagbabago nangyayari sa buhay nila, sa business nila, dahil they started using this type of tools.
Hello bro, kumusta? Merry Christmas. Merry Christmas, nakahabol. Kumusta naman ang traffic? Oo nga eh, hirap naman masaya sa labas. Okay, so, kanina, pinakita ko sa kanila yung ano bro, yung magandang trend na nangyayari dito sa Pilipinas, kung gaano kadami yung kung ilang billion yung sales na na-generate in direct selling industry pa lang, hindi pa kasama yung mga affiliate marketing, no? And pinakita ko rin sa kanila lahat na nasa 4 million mahigit na pala yung mga bilang ng Filipino na nasa direct selling industry. And again, hindi pa kasama doon yung ano, no? Hindi pa kasama doon yung mga kagaya natin na mga hardcore internet marketers. No, pero gusto ko kasi mangyari, makita na taon nilang itong mga members natin na kung gaano kaganda yung parating na taon next year, no? So, palaki yung market, palaki yung numbers ng mga customer, and gusto ko maintindihan nila na yung mga person na magte-take ng action para i-leverage yung mga ganitong klase ng tools, no? Sila yung magdo-dominate at magiging successful sa ganitong business. So bro, can you share a little bit something na paano nakatulong sa'yo yung pag-create mo ng vlog or video vlogs at yung pag-generate mo ng leads? Kasi yung karamihan sa mga members natin hindi pa masyadong nag-grasp, no, yung concept about vlogging and about lead generation. Pwede ba mag-share paano nakatulong sa'yo yung dalawang tools na yun, dalawang strategy na yun? Okay. Well, basically biglaan to Okay, so ano lang, gusto ko lang naman i-share sa inyo kung paano ba to nakatulong sa akin. Actually kasi, kailan ba ako nagsimula mag-vlog? Nagsimula ako ng vlog noong April 2014. Okay? April 2014 ako nagsimula ng vlog. Tapos nung umpisa, kasi yung tinuro sa akin ng mentor ko, yung si Mau, yung tinuro niya sa akin, mag-vlog ka lang, araw-araw, ganun mga bagay. Okay? So naging consistent lang talaga ako. Pero alam niyo, sa umpisa talaga, hindi talaga babalik agad. Hindi siya babalik eh. Hindi niyo mararamdaman talaga. Pero kapag tinignan niyo kasing long term, okay, na nakapagbigay ka ng value, kasi ganito yung pag-iisip ko nung time na yon, na ako lang yung gumagawa niyon. Okay? Yun lang yung pag-iisip ko, yung parang siguro yung kinwento sa inyo dati ni Bro Edward, no, kung paano niya nakuha yung resulta niya, kasi inisip niya dati na siya lang yung gumagawa niyon. Kaya ginawa niya yun, okay? So yun eh. Actually, as entrepreneurs kasi, as marketers, kailangan lang talaga na gumawa ka ng isang, parang nakikita mo lahat talaga ng opportunity okay? Na parang ikaw lang yung gumagawa nito, na wala pang gumagawa. Okay? So ganun ko ginawa yung vlogging. Ngayon, may mga iba na rin ako na nakita mga kasabay na nag-vlog, okay? Pero yung karamihan yun, ng panahon na yun, puro article yung ginagawa nila. Okay? Puro article lang. Okay? Nakikita ko pala nagvi-video vlog ako, okay? Si Bro Mau, si Bro Edward, okay, saka yun, sila Bro Manny Viloria, yung mga mga video vloggers, okay? Pero yun na nga, marami ng time na yun okay? May mga iba pa na sumulpot din, pero yung masaklap lang dun sa iba, okay, talagang gumawa na sila ng 2 vlog or video vlog, tapos tumigil na sila. Okay, so nangyari doon, yung parang yung mga content nila, okay, natabunan na, at saka nakalimutan na sila ng audience nila. So, nung umpisa kasi, sa totoo lang ito yung nangyari sa akin nung umpisa. Nung nagsisimula pa lang ako parang yung mga iba dyan na nagsisimula pa lang, ito yung nangyari din sa akin. Okay? Todo vlog talaga ako for 3 months, todo vlog talaga ako. Okay? Inaraw-araw ko siya. Ginawa ko siyang parang daily habit ko kahit napaka-busy ko nung time na yon. Nakikita ko si oras ko, di ba? 24 hours, di ba? Siguro naman sa 24 hours mong oras, kahit na may tao, kahit sobrang busy ka, okay? Kahit 1 oras lang, maglaan ka lang ng 1 oras para gumawa ng vlog, okay? Gumawa ng article or gumawa ka lang ng video vlog, okay? Kasi parang isipin mo yung time na nanonood ka ng TV, yung time na natutulog ka, pwede mo bang bawasan lang yun? Kahit konti lang. Bawasan mo lang yun para lang sa future mo, okay? Parang ganung bagay okay? Gagawin mo parang kung willing ka ba talagang gawin lahat, okay? Para magkaroon ng resulta. Pero yun na nga, paano ba to nakatulong sa akin? Yung nangyari kasi sa vlog ko, okay? Parang yung mga audience ko, okay? Yung audience ko, may natatambayan sila, may napupuntahan nila ako, okay? Tapos nakikilala nila ako sa internet.
Okay, yun yung advantage ko sa iba kasi yung tipong yung promote ng promote, yung join now, pioneering, ganyan-ganyan, okay? Yung mga ganun mga karaniwan. Pero ako kasi, nakikita niyo yung mga vlog ko, nakikita niyo yung mga pictures ko, okay? Parang alam mo yun, parang ako may sariling bahay na pwede nilang tambayan. Parang ganun. So nakikilala nila ako kasi sa totoo lang, yung pinaka-purpose mo na talaga, yung ito, I think, depende na to, correct me if hindi, siguro, kasi depende na sa strategy natin to depende na sa paraan mo kung paano mo ginagawa yung business mo. Ako kasi, okay, ang pinaka-purpose ko kung bakit ako gumawa ng vlog ay para masira yung pader, okay, masira yung pader ng, ayun, yung parang yung pader nila na hindi sila nagtitiwala sa akin, okay? So yun, yung purpose ng vlog ko hindi para magbenta, okay, yung purpose ng vlog ko ay para makuha ko yung trust nila at saka yung goodwill nila. Okay, yung saan ako nagbebenta, saan ako nagpo-promote. Nagpo-promote ako gamit yung autoresponder ko. Okay, nagpo-promote ako ng email. Okay, pero yung vlog ko, ginagamit ko lang siya to build value, to build relationship. Pwede ka rin magbenta sa vlog. Pero ako kasi, ganun kong ginawa yung vlog ko eh. Okay? So, ano yung advantage niyan? Kasi, sa totoo lang, advantage kasi sa pagbablog, ayun na nga, na makikilala ka nga na isang expert, isang coach. Kasi iba pa rin yung tingin nila sa'yo kapag meron kang vlog eh. Okay, alam mo yan, www.raymondgeraldtabaque.com, di ba? So, ang ganda pakinggan, di ba? Parang alam mo yun, parang meron kang www. Yung gayo, yung mga sikat na pangalan. Di ba parang ang sarap pakiramdam na meron kang sariling website? So, doon pa lang, okay, meron na agad na parang 10%, 20% na tataas yung trust level nila sa'yo. Tapos kapag nakita pa nila yung mga videos mo na nagbibigay ka ng value, pinapakita mo yung personality mo, lalong tataas yan. Okay? Na sabihin natin 50% na, magiging 50% trust na yun. So, ang ganda na agad yun. Tapos, yung pinag-uusapan mo pa, yung tipong yung problema nila. Okay? Yung problema nila, tapos, makapagbigay ka pa ng solusyon sa kanila. Diba? So, ang mangyayari dyan, okay, mangyayari dyan, tataas pa ng tataas yung trust nila. Magiging 90%, yung ganun. So, bakit 90%? Yung 10%, tatanungin na lang nila kung ano yung business na ginagawa mo at saka minsan may natatanggap pa akong messages na ready na silang sumali, okay, sa business ko. Okay, ngayon, yun yung ginagawa ng vlog ko. Okay, parang merong natatambay yung mga prospect ko. Ngayon, ano naman ang purpose ng autoresponder? Bakit napakahalaga niyan? Kasi kung pinakita ni Bro Edward kanina, yung autoresponder, ito nga yung mga pangungulekta mo, okay, ng mga email. Ngayon, pangungulekta ng email. Ngayon, siguro medyo technical pa siguro yung ganung mga bagay, pero ito yung mga kailangan nyo talaga. Ito hindi ko na kayo i-sugarcoat, okay? Hindi ko na i-sugarcoat itong mga sasabihin ko sa inyo. Hindi ko na sasabihin sa inyo na madali, okay? Success to, okay? Pinag-uusapan natin is success. Hindi pwedeng sabihin ko na sa inyo na ayun lang, gumawa ka na ng autoresponder, gumawa ka na ng vlog, successful ka na, hindi ganon. Okay, may mga kailangan ka pang gawin at ito na yung promise namin sa'yo. Okay, dito sa team na to, or kapag kasali ka ng team na to, or hindi pa, pag-attend mo ng webinar sa to, ito nga yung pinramise namin sa'yo, diba? Hindi ka namin i-hype, okay? Hindi namin ibibigay sa'yo na hype talaga, ibibigay namin sa'yo yung mga cold stone facts. Okay? Na yung mga kailangan mong gawin para maging successful, kailangan mong gawin para magkaroon ng resulta. Ngayon, ang hirap tanggapin na kailangan mong pag-aralan itong mga bagay na to. Pero gaano mo ba kagusto maging successful? Ganun lang yun. Reason why mo. Okay? So to, ang autoresponder kasi, kinokolekta niya yung mga email, di ba? Kinokolekta yun. Yung mga tao na naglalagay ng email nila, okay? Ito yung mga tao na nagbigay na ng aksyon, gumawa ng aksyon para ibigay nila information nila sa akin. Hindi ako yung namilit sa kanila na ibigay yung information nila, okay? Hindi ako namilit, okay? Kasi iba pa rin yung namimilit, yung parang ginagawa natin sa offline dati, okay, na pwede mo ba isulat dito yung email mo, okay, para pwede kitang padala ng ano. Hindi. Yung ginagawa ng autoresponder, depende rin sa strategy mo, ay sila mismo yung maglalagay ng contact information, which means sila yung gumawa ng action, okay, para padalan mo sila. Okay? So yun. So mangyayari, yung mga taong ito na kinukolekta ko, sila lang yung pinapadala ko dun sa vlog ko. Okay? Kaya ang dami nagtataka, bakit ganun Raymond? Bakit ang daming nagko-comment sa'yo? Bakit ang dami nagla-like sa mga post mo? Bakit yung mga post kong wala nagla-like? Kasi, okay? Kasi pinapadalan ko yung mga taong may gusto na sa akin na ginagawa kong articles, okay, ginagawa kong videos, yung mga taong may tiwala na sa akin, yung mga taong followers ko na. Kaya sa katulad, nag-post lang ako sa Facebook ng kung ano-ano, na kung sino-sino na makakita. Pero kapag yung autoresponder, ito na yung mga taong gumawa ng aksyon, okay, para ibigay yung information nila sa'yo. Kasi kung ikaw naman, di ba, hindi ka naman basta magbibigay ng information sa internet, di ba? Kung tignan mo lang ng maigi yun, di ba?
syempre, ang bibigay mo lang yung information is dun sa taong pinagkakatiwalaan mo. At yun na nga, binigay nila yung trust nila sa akin. Okay? Kaya ngayon, yung duty ko ngayon na binigay nila sa akin yung information is alagaan sila. Okay? Alagaan sila, bigyan sila ng value at hindi mag-pitch na mag-pitch na mag-pitch. Okay? Kasi yun yung different. Okay? Yung difference ko doon sa mga taong kumikita, yun yung difference ko sa mga tao palang hindi kumikita, sa mga kumikita. Okay? Kasi yun na nga, inaalagaan ko yung prospects ko, inaalagaan ko yung followers ko gamit yung autoresponder at gamit yung blog ko. Kung titignan nyo, i-compare nyo yung blog ko sa mga ibang mga nagbablog tungkol lang sa product, tungkol lang sa opportunity, tignan nyo yung difference, okay, kung paano ako mag-vlog. May mga iba pa nagsasabi sa akin, Raymond, bakit ganun ba? Parang hindi ka nagbebenta, hindi ko nga alam ano yung opportunity mo eh. Okay, may mga naggaganon sa akin, ano ba yung business mo? Okay? Yun na nga yun eh, kasi yung purpose ko lang talaga is yung purpose ko na sa vlog ko ay magbigay ng value, magbigay ng relationship at saan ko sila binibentahan, saan ko sila inooperan gamit ng autoresponder ko. Okay? Hindi doon sa vlog ko. Pero pwede rin sa vlog mo eh. Okay? Depende na sa strategy mo yon. Pero sana gamitin mo yung vlog mo as a value, value avenue. Parang gano'n. Okay? Na para makita nila yung personality mo, makita nila kung paano yung pamumuhay mo, makita nila kung sino ka. Okay? Hindi yung puro business na lang. Hindi puro business. Hindi yun parang iba ang saklap eh. Nakasulat www. yung pangalan nila.com. Tapos puro business opportunity, puro product. Ang saklap, alam mo yun, wala lang. Okay, depende na sa strategy mo. Kung gusto mo ganun ka, okay, kung magaling ka naman sa pushy salesman, pushy pagpupush, ikaw na bahala, okay, kung nag-enjoy ka doon. Pero yun na nga eh. Yun yung strategy, yun yung nag-work sa akin. Una, ito i-summarize ko lang paano ko ginawa. Una, gumawa ko ng vlog. Okay? Yung vlog, pinost ko sa Facebook, yung mga video vlog ko, nagbigay lang ng value, okay, nagbigay lang ng value, tapos nag-call to action, click the like button kung nagustuhan mo to, leave your comments below, share this content, baka makatulong sa team members mo, baka makapagbigay sila ng idea, yun lang. Okay? Tapos dahil dun sa vlog na yun, nakakapag-attract ako ng prospect na nakakapunta sila sa lead capture page ko. Okay? Dun sa vlog ko. Okay? Tapos, after nyo, kapag nakakolekta na ako ng lead capture or mga leads dun sa vlog ko, yun sila na mismo yung lagi kong pinapadala ng article ko. Hindi na ako basta-basta nagpo-post lang sa Facebook, pero nagpo-post ako sa blog ko at nagpapadala ako gamit ng autoresponder ko. So yung mga tao na may gusto na sa akin, yung mga taong may like na sa akin, yung mga taong may tiwala na sa akin, sila lang yung paulit-ulit kong audience. Iniikot-ikot ko lang sila sa blog ko at dahil doon, lalong tumataas yung trust nila at sila yung mga nagiging buyers ko. Hindi lahat ng tao sa Facebook ay nagiging buyers ko. Okay? Yung mga tao lang nagkakatiwala sa akin. Okay? So sana makita nyo wala lang ako kasing kung ano-ano, okay? Hindi ako nakapag-prepare, pero yun lang yung gusto kong makita mo yung strategy, kung paano mo makita yung whole picture. Okay? Una, yung vlog mo. Pangalawa, mangungulekta ka ng mga taong magtitiwala sa'yo. At sila lang yung aalagaan mo gamit yung vlog mo. Okay? Sila lang yung aalagaan mo kasi sila yung mga bibili sa'yo. Okay? It works for me, okay? Ganun nag-work sa akin. And I believe, kapag sineryoso mo talaga siya, mag-work sa'yo to. Ngayon, yun yung sagot ko, yung mga nagtatanong sa akin, Raymond, bakit ganun? Ang dami nagko-comment sa post mo, ang dami nagko-comment sa vlog mo. Bakit sa vlog ko wala nagko-comment? Kasi yun na nga, nagko-focus ako dun sa mga taong kinolekta ko yung email information. Which means, kilala na nila ako, komportable sila mag-comment sa akin, kaya rin sila, feeling ko ganun din yung kay Bro Edward kung ba't napaka-viral ng mga post niya kasi yung mga email niya, yung mga kinolekta niya, sila lang din yun eh. Okay? Tapos parami of course, nahahawa na sila dahil naging viral na, nakikiviral na rin sila. So ganun yun eh, okay? So, I hope makita mo kung bakit napakahalaga na gamitin yung autoresponder mo para salain lang yung mga taong magkakagusto sa'yo at magtitiwala sa personality mo at sa vision mo, sa pagsasalita mo, yung mga ganun mga bagay. Kailangan mo ng followers. Okay, yun lang yun. Kailangan mo ng followers at magagawa mo yun gamit yung vlog mo. Okay, so, yun lang. Una, gumawa ako ng vlog. Pangalawa, yung vlog ko nakapag-attract ng leads. Yung mga leads ko, yung mga prospect ko, yung mga tao, okay, sinimple ko na, yung mga tao, binabalik ko lang sa vlog ko, binabalik ko lang sila sa vlog ko, at minsan siguro binabanggit ko yung opportunity ko, or minsan sa email ko, doon ko binabanggit yung opportunity ko mismo. Tapos yun na. Tapos nilalagay ko lang doon sa email ko yung link ng Facebook account ko. Tapos yun na, nagme-message sila, I want to join. Okay? Paano ba mag-join sa team mo? Okay? So yun na, sponsoring na. Okay? Madali na siyang i-sponsor kasi yun na. Okay?
ayun, yun yung strategy na ginagawa ko gamit ng blog at autoresponder. At grabe, dumali siya kaysa yung post ka ng post kung saan-saan. Actually, hindi na ako nagpo-post sa mga Facebook group eh. Okay? Kasi nagpo-focus lang ako doon sa mga taong nagbigay sa akin ng email information, hindi na kung sino-sino pa. Okay? So, yun lang naman. Ganun siya nag-work sa akin, bro. Okay? Yun yung process na ginawa ko. Okay, talagang inikot-ikot ko lang doon. Tapos, ayun. Hanggang ngayon, yun pa yung ginagawa ko. Kaya ako nagkakaroon ng maraming nagsasabi, paano ka ba nagkakaroon ng resulta? Kasi ganun yung strategy ko. Okay, nag-focus lang ako sa mga taong nagbigay sa akin ng email information gamit yung autoresponder. Okay? So, yun. Alright. Ayos, bro. Thank you so much for sharing. And you are isa kang pruweba na yung ganitong strategy talaga ay napaka-effective at nag-work. No? And gusto ko lang din i-sabihin sa lahat na tayo mga tao, no? Ayaw kasi natin na yung tipong tayo yung binibentahan. No, people hate to be sold. No, ayaw natin yung binibentahan tayo. Ayaw natin yung kinukulit tayo para lang bumili. Siguro na-experience yun na yun, yung pumupunta kayo sa mall, no? Tapos may lalapit sa inyo salesman o sales lady, tapos, sir, good morning, ano pong gusto nyo? Ito po, maganda. Di ba na-experience yun na yung ganon? Di ba parang medyo nakakailang, very awkward, no? Tayo kasi mga tao, ang gusto natin ay we don't like being sold, pero we love to buy. At ano yung gusto nating bilhin? Gusto nating bilhin ay yung solution. No, solution sa ating mga problema, solution sa ating mga buhay, no? Anything na tingin natin na makakapagpadali sa buhay natin, anything na tingin natin na makakapag-improve ng ating buhay, no? Kaya effective yung ganitong strategy. Okay? Kasi pumapasok ka muna dun sa buhay ng customers, ng mga prospects as someone na nagpo-provide din ng solution. Okay? So basically kasi people are joining you, no? Hindi sila nagjo-join sa company or hindi sila nagjo-join dahil sa maganda yung company mo, no? People are joining you because of you. Sumasali sila sa iyo dahil nakikita nila na ikaw yung person na makakatulong sa kanila, no? Kaya ganun, kaya effective na, kaya kung makikita mo palaging part si Raymond ng mga top earners, lagi siya nakakapagpasali, lagi siya maraming new members, yung mga members na nakakapag-refer din, dahil ganun yung ginagawa nila, no? Nagagawa nila, i-position yung sarili nila as a solution provider. Sumasali sa kanila yung mga tao because of them, because of Raymond Tabaque, no? So yun yung isang pinakamalaking benefit kapag in-apply mo yung ganitong mga strategy at tools. Okay? So imaginein mo, no? Imaginein mo to, no? Melvin, for example. Melvin, pwede ba akong sumali sa business mo? Hindi ko pa alam kung ano yung company na meron ka. Hindi ko pa alam kung ano yung product na binibenta mo. Pero I'm ready to join dahil alam ko na matutulungan mo ako in this business. Ano mararamdaman mo pag ganun yung nangyayari sa'yo? Okay? Magagawa mo yun kapag ganito yung in-implement mo yung mga ganyang klase ng strategy. Okay? So, ang tanong ng iba, paano kung pwede pa rin ba akong kumita kahit wala akong vlog? No? Pwede pa rin naman. No? Basta, as long as, hindi lang naman kasi yung way para mapag-provide ka ng value sa mga tao eh. For example, isang member natin, si Jonathan Jalop, no, nagpo-provide naman siya ng value sa mga tao sa pamamagitan ng group pages. No? For example, si Sai, ang ginagamit ni Sai yung Facebook notes, no? Sai, andiyan ka ba? Gusto mo ba mag-share kung ano yung mga strategy na ginagawa mo sa ngayon? Are you there? Coach, Ayan, kamusta? ano ba? Walang video. Kala? Ayan. Ay, hello guys. Biglaan Ayan. lang ba ito? Share ka lang kung
paano mo ini-implement yung gantong idea na pag-create muna ng value, no? Pag-provide muna ng value bago mo i-recruiting or present yung opportunity. Yung ginagawa ko, coach, yung yung bibigay ng value first. So, sa mga wala pang blog or wala pang website, pwede nyo itry yung Facebook Notes. Actually, effective siya, guys, kasi yung parang yung style niya, professional siya, tapos parang nagbo-vlog ka lang din. So, yun yung ginagamit ko, pero gumagamit din ako ng website ko. Gumagawa din ako ng blog doon kasi doon ko nire-redirect yung mga prospect ko or yung mga targeted na mga tao na gusto kong pakitaan ng opportunity. Pero more on na pinapakita ko sa blog ko is more on value tapos awareness talaga. Kasi marami nagtatanong, yung mga ginalagay ko doon, yung mga tinatanong na mga prospect sa akin na na mga problem, kung scam ba to, mga ganyan, tapos kung ano yung pwedeng makapag-address ng problem nila. Actually, bago pa lang ako nag-vlog kasi yung dati, more on promoting lang talaga ako sa website. So, hindi siya mas effective sa akin before. Pero nung nag-start ako mag-vlog, tapos mag-video vlog, tapos yung gumamit ng Facebook Notes, mas lalong parang na-dominate ko yung internet. So, mas lalong dumadami yung nag-aasa akin ng mga questions kung ano yung ginagawa ko, marami naka-curious. So meaning noon, naging powerful talaga kung magbablog ka or kung magbibigay ka ng value first, hindi lang post ng link sa Facebook or mag-ads ka lang ng mag-ads. Kasi mas maganda kung makikita ng mga tao first na nagbibigay ka ng mga free information or yung value bago sila magtiwala sa iyo. Kasi yung ginagawa ko, yun nga, nagbablog ako sa website ko, gumagawa ako ng Facebook Notes para sa mga tao na nagmo-mobile, yung free Facebook. 'Di ba pag free Facebook, walang picture, so more on articles, parang text lang. So yun yung purpose ng Facebook Notes ko para sa mga nagfi-free kasi majority sa mga users ngayon nagmo-mobile. So gusto ko mobile friendly din yung yung ginagawa ko, na may ginagawa akong post sa website ko, may ginagawa din akong post sa Facebook ko. Tapos yung din, yung kagandahan lang din nun is kung may lead capture page ka na ilalagay, 'di ba kung mag-create ka ng blog, wag mong kalimutan na may link, parang call to action ka. Parang link siya sa lead capture page mo. Kasi yung link capture page mo, yun yung mag-filter sa mga prospect mo kung interested sila sa opportunities mo or hindi. Kasi gaya ng sinabi ni Coach Edward kanina na importante yon kasi hindi naman tayo namimilit ng tao na mag-join sa business, diba? Parang decision nila if they want or not. Yung ganong style. Tapos, yung kaganda lang yun ng lead capture page, yun nga, makukuha mo yung email address nila, tapos yung information, tapos yun yung malilink sa autoresponder mo. Yung kagandahan lang is sa autoresponder, parang yung mangyari nun is forever mo nang subscriber yung mga tao nandun. Tapos kung kahit anong product na ibebenta mo, pwede, okay lang, kasi may list ka na. Tapos yung kagandahan lang nun is kahit na anong product na i-offer mo, kung may stable na list ka, kung may inaalagaan kang mga tao or list ng mga person, so possible talaga na magkakaresulta ka. So yung sa akin lang is, kung may time ka, kung gusto mo talaga long-term yung business mo, mag-create ka ng autoresponder na sarili mo, kasi kung gusto mo talaga na maging full-time internet entrepreneur, then you needed to have yung parang, anong tawag doon? Yung kailangan mo magkaroon ng sarili mong tool na para sa iyo lang talaga. Kasi yun yung ginagamit ko ngayon, especially nung kaka-launch ko lang nung bagong training course ko na Pinoy Online Crash Course. So, yung training na yun, free lang yun siya. Tapos, may lead capture page. So, sa isang week lang, nakapag-create ako ng mga 189 na subscribers. So, yun yung pina-follow up ko ngayon. Tapos, galing din sa kanila yung mga nag-aas sa akin. So, powerful talaga siya, guys. So, don't take it for granted. Yun lang, Coach. Galing. Congrats sa yung bagong campaign at bagong course, ha? Patingin na yan. Di pa pinakita sa akin yan, ha? Ay, binigay ko sa iyo yung link, di ba? Hindi ko pa na,
Ay, di mo pa Send nakita? mo ulit. Oh. Oh, Anyway, sige, congrats. So, yan no, si Sai and si Raymond, no? Dalawang testimonial, no? Testament na talagang kapag nag-provide ka muna ng value sa iyong mga target prospects, eh talagang ano ka, puputaktihin ka ng mga customers, no? Okay? So, pwede rin naman, no? Pwede rin namang gawin yung business kahit hindi mo na gawin yung mga ganong klase ng bagay na tinuturo namin sa inyo ngayon. And ito kasi tinuturo namin sa inyo is medyo more on the advanced side, no? More on the tactical side. And sabi mo kanina, tayo mga tao, iba't ibang level of success yung gusto natin makuha. Na kung gusto mo lang Little Miss Philippines na tipo ng success, pwede na yung pa-post-post lang, no? Pero kung gusto mo ng pang Miss Universe na success, kailangan mo ng konting mga ganitong strategy. Okay, na-gets niyo ba? So ngayon, mag-proceed tayo sa bago natin i-end yung ating webinar. I hope marami kayong napulot, no, na ideas. I hope mas nakita niyo yung malaking potential at opportunity dito sa ginagawa nating business doon sa mga shinare sa inyo nila Raymond at ni Sai, tsaka yung shinare ko kanina. Okay, so bago tayo magtapos, no, gusto ko munang mag-proceed tayo sa Q&A. So kung may mga question kayo, gaya kanina may mga nagtatanong, pwede nyo nang i-post yun dito sa ating chat box. O kaya naman mag-request to speak kayo kung gusto nyo magtanong, ha? So proceed tayo sa Q&A. Yung mga lahat ng may tanong, itanong nyo na dito sa ating chat box. Kanina may nagtanong, actually hindi siya tanong, no? Si Lucina yata yan, no? Okay? Ang sabi niya, sa totoo lang, parang gusto ko lang mabawi yung aking pinuhunan, no? Parang ganun, something like that. Okay? I will give you an advice, no, Lucina. And itong advice na ibibigay ko sa iyo ay pakinggan mo maigi, no? At isa puso mo. Okay? Tanungin mo yung sarili mo muna. Okay? Ano ba ang rason kung bakit ka nandito? Bakit mo pinapanood yung webinar na to ngayon? Okay? Anong dahilan? Ano ba yung tunay na dahilan? Bakit ka pumasok sa isang business? Okay? And naniniwala ako na hindi lang yon about makuha lang yung puhunan. May balik lang yung puhunan. No? I believe you have a bigger purpose or may bigger dreams ka na na gustong makuha. Okay? And na mabibigay ko sa iyong advice ay tignan mo yon yung initial na reason why na yung talagang dahilan kung bakit ka pumasok sa ganitong business. Okay? Tapos ang gawin mo, mas higitan mo pa. For example, ang gusto mong mangyari is magkaroon ng time freedom o makapag-quit sa trabaho mo, kumita ng 100,000, kung ano man. Ang gawin mo, ang i-goal mo ay mas higitan mo pa doon yung palagi mong binibigkas sa iyong bibig, no? Palagi mong ina-announce sa mga kaibigan mo, yung palagi mong tina-type sa mga chat box, no, higitan mo pa doon. Okay? Kasi hanggat hindi mo hinihigatan yung goal mo, doon sa tunay mong goal, okay? Mahihirapan ka na kunin yun. Okay, sabi nga may quote nga, may famous quote nga na ang sabi ay kung gusto mong maabot yung buwan, no? At least shoot for the star. No, shoot for the star. Okay? Kapag hindi mo man makuha yung mga star, no? Pag hindi ka man umabot doon, kahit paano at least maabot mo yung buwan. Okay? Let me give you an example. For example, yung sabi mo kanina na gusto mo lang mabalik yung puhunan mo. Paano kung hindi mo nakuha yun? Di ba? Lakihan natin yung goal natin. Kasi kaya kung pinakita sa inyo kanina yung trend na nangyayari sa market natin. Kasi gusto kong magkaroon ka
ng malaking pangarap, no? Malaking vision. Gusto kong makita mo yung big opportunity dito sa ating business, no? Okay? Okay ba yun? So, ito. Sagutin natin yung mga iba't ibang question dito. Si Eugene muna. Okay, dapat ba mas i-prioritize ko muna yung pag-purchase ng autoresponder instead website? Okay, that's a good question, Eugene, no? Ang masasabi ko sa iyo to answer that question ay actually kasi hindi mo magagamit yung autoresponder kung wala kang pagsasalpakan ng autoresponder. Okay? Hindi mo siya magagamit kung wala kang website na paglalagyan nun. Okay? Kasi sa website ka kukuha ng mga email address eh. Okay? Tapos kapag may nagpasok doon ng email address, tsaka lang siya mapupunta doon sa autoresponder. Okay? So it's either hanap ka ng way para makapag-set up ng autoresponder tsaka ng website, or hanap ka ng mga ibang alternatives. For example, mayroong mga way para makapag-create ka ng website na hindi mo kailangan gumastos. No? Example, sa Blogger, no? O kaya sa GetResponse, mayroon din ng mga lead capture page na libre. Pero dapat, parehas sabay yun, no? Hindi yung gagana kapag autoresponder lang. Okay? Si Aaron, may question. Paano gumawa ng blog? May bayad ba ito? Okay? May mga iba't ibang options, no? May mga bayad at mayroon din mga libre. For example, sa libre, yung Blogger, no? Blogger.com. Yung isa naman yung may bayad is wordpress.org. Okay, kung nagsisimula ka pa lang, kung gusto mo pa lang tignan kung paano siya nag-work, kung first time mo pa lang gagawa ng blog, I suggest punta ka mo din sa Blogger. Pwede ka mag-start dyan din ako nagsimula. Okay? Ito, may question si Jen. Sigurado po ba magsa-sign in na bibili na client sa 1 month? Medyo, Jen, paki-clear yung question mo. Ang question mo ba ay kung may sigurado bang mag-opt-in? Paki-clear ng konti, ha? Ito si Christian. Pa-help lang ako, coach, kasi may vlog na ako. Gusto ko lang malaman kung paano ba gumawa ng free ebook para makapagbigay ka muna ng valuable sa mga customer. That's a good question, Christian. Si Christian ay nag-take na ng next step para makapag-provide ng value. That's a very good decision. And yung question mo, madali lang isagot dyan, no? Mag-open ka ng Word document, okay? Tapos i-type mo dun yung content na gusto mong ilagay, no? Yung information na gusto mong i-share dun sa e-book. Tapos, kapag tapos ka na, gagawin mo lang is save as PDF file. E-book na yun. Kasi basically, e-book is a PDF file. Okay? Ito, maraming question. Ito si Romel, may question. Mas effective ba talaga ang paid kaysa sa free sa paggawa ng blog? That's a good question, Romel. And ang sagot doon sa question mo ay depende kung paano mo siya gagamitin. Okay? Ang pinagkaiba lang naman kasi ng paid tsaka nung free ay doon sa functionality, no? And kung magpo-provide ka naman ng valuable content kahit ano pang gamit mong blog, no? Mag-work naman 'yon. Okay, mag-work naman 'yon. Okay? So ang ano diyan, ang question na kailangan mo sagutin is kapag gumamit ka ba ng blog, kapag gumawa ka ba ng blog, whether it's paid or free, ay gagamitin mo ba siya para mag-provide ng value at mag-build ng relationship dun sa mga target prospects mo. Ngayon, kung ang sagot mo ay yes, magpo-provide ako ng value para makapag-build ako ng relationship dun sa aking mga target clients, target prospects,
then yes, magiging effective yan. Okay? Ayun, Joseph, mostly mga functionality, no? Yun ang difference ng paid tsaka ng free blog. Tsaka yung paid blog, syempre, pag mamayari mo yun. Kumbaga, parang ano yan eh. Yung free kasi para ka lang, parang Facebook, no? Nakikigamit ka lang. Okay, nakikigamit ka lang ng serbisyo nila. Once na si Facebook nagkaroon ng tantrum, no? Sinumpong, tapos sabihin nila, ayoko nang magkaroon ng Facebook sa Pilipinas, which is hindi naman mangyayari, no? Pero kung sakaling ganun, wala kang choice. Wala ka ng Facebook. Okay? Pero kung ikaw yung nagbayad ka para dun sa service na yun, pagmamayari mo yun. Okay? Okay, may vlog ako, coach. Okay na ba yung free vlog tapos mag-purchase ng autoresponder? Yes, okay na yun. Okay yung free vlog na gamit mo. Masasalpakan mo yun ng autoresponder. Si Joseph, may question na pinagkaiba ng free vlog sa paid vlog. Nasagot na to, hopefully. That's a good question, Jen. No? Ito sabi ni Jen. Sigurado po ba na may bibili na client sa first month na paggamit ng autoresponder? Okay? Now, I want you to understand, gusto ko maintindihan nyo, na itong tinuro namin sa inyo ay mga tools. Okay? Tools siya na pwede nyo gamitin para magkaroon ng edge, ma-automate yung business nyo, at magkaroon ng advantage. No? Parang ganito lang yan eh. Kapag bumili ka ba ng electronic cashier doon sa tindahan mo, sigurado ba na may bibili? Di ba irrelevant yung question eh? Kasi ang tanong, may papupuntahin ka bang customer doon sa tindahan mo? Di ba? Another example. Kapag bumili ka ba ng treadmill, sigurado ba napapayat ka? Di ba? Ang sagot is, gagamitin mo ba siya? Yun yung ano doon, Jen. Gagamitin mo ba siya para makapag-generate ka ng leads? Para makapag-build ka ng, para makapag-send ka ng mga follow-up emails dun sa mga emails na ano mo. Again, wag nyong ilagay sa isip nyo na kapag binili ko yung mga vlog na yan, automatic magiging successful ako. Hindi ganun. No? These are just tools. No? Tools yan na magagamit nyo in your business. Okay? Pero pag hindi nyo ginamit ng tama, okay? O pag hindi nyo siya talaga ginamit, binili nyo lang, no? Wala din. Okay? I hope that's clear, okay? So again, ang autoresponder, hindi ang question doon ay kung may bibili ba, sigurado ba may bibili. Okay? Ang kailangan mo maunawaan ay kung ano yung gamit nun. Okay? Again, ang gamit nun para mapag-collect ka ng email address para ma-follow up mo yung mga prospect. Secondly, para mapagpapadala ka ng mga email follow-up, makapag-build ng relationship. Iyon yung importante dun eh. Relationship. Yun yung goal mo. Makapag-build ng relationship doon sa prospect. And autoresponder can help you achieve that. Okay? Matutulungan ka ng autoresponder para ma-automate mo yung pag-build ng relationship. Okay? Kasi basically, makakapag-set up ka ng mga automated email follow-up, no? Pwede kang magpadala ng isang email, mapapadala sa libo-libong tao. No, kaya yung bang gawin yun? Pa-chat-chat, isa-isang chat, isa-isahin mong i-chat yung mga prospect mo sa Facebook. Di ba hindi? Okay, di ba? So yun, just a tool na mas makakatulong sa inyo para mas mapadali yung gawin yung business nyo. Okay? Ito may question si Joseph. Okay lang ba pagtiyagaan yung free vlog? Yes, nagsimula ako sa free vlog, no? Walang masama doon as long as nagpo-provide ka ng value again. Again, ang goal natin dito is to build relationship sa mga client, sa mga potential prospects nyo. Okay, mapag-generate ng loyal followers, mapag-generate ng subscribers list.
Kaya yun nga, sabi ni Sai kanina, di ba? Tsaka ni Raymond, mag-focus kayo doon sa pag-build, nung pag-cultivate, no? Pag-alaga doon sa list na yun. Okay? Para pag once na binentahan nyo na sila, is madali na lang. Tapos si Chester may question. I have already autoresponder and MailChimp, blog, lead capture page, FB page, and I believe the tools mentioned here is necessary. My question, is there anything you can add for me? Okay na yan. Actually, Chester, no? Siguro, madadagdagan na lang yan kapag medyo naging mas advanced internet marketer ka pa. Okay? Pero yung mga tools na ginagamit mo, actually, more than enough na yan. No? Basta ang focus natin, again, tools, ano lang yan, no? Tools lang siya, no? Again, ang goal natin is to build relationship and makakapag-generate ng maraming leads. Okay? Jay Reed. Okay, I hope na-pronounce ko na tama yung pangalan mo, Jay Reed. Okay? Sir, pwede ka bang magamit ito sa traditional business ko, air conditioning service and maintenance? Okay, that's a very good and a valid question. And ang masabi ko dyan is, yes, pwede. No? Kasi for example, ganito, no? Most likely, mga customer mo ay hindi lang one time yan magpapagawa ng kanilang air condition. Okay? Most likely, repeat customers yung mga yan. Diba? So ikaw, using yung autoresponder, nagko-collect ka ng email, kino-collect, diba sa mga traditional business, kinukuha din yung mga email, contact number. Ang purpose kasi nun, para mapadala nila ng follow-up yung mga clients. No? Para pag may mga offer sila, may mga promo sila, na-update nila yung mga customer base nila. So yun, dun pwede mo rin yung pwede mo magamit yung autoresponder sa ganung purpose. Okay? I'm sure may mga air condition company na gumagamit ng ganyan. Okay, so I hope that answer your question. So si Ace, binabati ko nga pala si Ace, nagpapabati si partner Ace. Merry Christmas and Happy New Year dyan. Ace, sa inyo. Sir, may prospect po kung isa ang problem ko, kulang yung pera ko para makapag-in. I'm here in Japan. Di ko pa alam kung paano po mag-in. Okay. So gusto mong mag-pay in, tama ba? Siguro ang first na pwede mong gawin is isip ka ng ano yung, kung imaginein mo na today makakasali ka na, no? Imagine today kasali ka na sa Ignition Marketing and nasisimulan mo nang gawin yung business natin, no? Nasisimulan mo nang gawin yung mga pagpa-market, pagpo-post para magsimula ka ng kumita ng extra income, no? And ang question ko sa iyo ay ano yung 3 bagay na ginawa mo para makapag-produce ng kinakailangan na amount? Ano yung ginawa mo para makapag-produce ng amount na necessary para makapag-start ng iyong online business? No? So yun. Kasi maraming paraan no? Basta naman gusto natin ng gawin yung bagay, I believe magagawa natin ng paraan. Okay? Ito, good question. Ano po ang magiging sequence ng pag-send ng email sa mga subscribers? Yung automated follow-up, actually, it's totally up to you. Kung gusto mo everyday, na once na mag-subscribe sila, everyday sila mapapadala ng mga automated email follow-up, pwede yung gano'n. Pero meron din tayong ginagawa na tinatawag na newsletter, no? O yung broadcast email. No, for example, yung ginagawa ni Bro Raymond, every time na may post siya sa kanyang blog, basically ginagawa niya, nagsisend lang siya ng broadcast email. Parang ganon. So, pwede mong iset up na may everyday na automated follow-up or anytime na may gusto kang sabihin sa iyong subscribers list.
For example, kanina, di ba, pinadalan ko kayo ng email, kaya kayo andito, di ba? So, pwedeng ganun. Yun, ang tawag doon is broadcast email. Ito si Chester, may question again, kagaya kanina, na as you mentioned, it's more than enough. Aside from the tools you mentioned, what other service can you offer me to improve my online marketing? So, pwede kang gumamit ng parang ganitong platform, yung Webinar Jam, no? As kung okay sa'yo mag-conduct ng mga live event, parang ganito, you can do this kind of things, no? And tool din tong gamit namin, tawag dito is Webinar Jam. Okay? So, pwede kang mag-boom. Kahit nasa bahay ka lang. Pwede kang magbilog-bilog. For example, nasa bahay ng mga prospect mo, nasa kung saan-saan, nasa ibang bansa. Pwede kang maglatag ng company presentation. No? Yan, pwede mong Okay? Ito, may question si Jasmine. Siguro last question na to, no? Tapos mag-closing na tayo. And, hi Coach, pag may blog, lead capture page, and autoresponder, automatically na po ba yan sila nag-connect each other or iba-iba din? Paano gumawa ng lead capture page? Ano pwedeng i-search? Thank you po. Okay. Pwede mong i-search yung yung Megaphone app. No? Yan, lead capture page yan. O kaya naman, sa GetResponse, pwede rin doon. Mayroon din doon lead capture page creator. So, kung yung question mo, kung automatic ba na magko-connect na yan, ano yan ikaw magko-connect dyan sa mga yan, no? Ang strategy dyan, basically ganito. Yung mga tao mo, papupuntahin mo sa blog. For example, ito yung blog mo. Okay? Yan yung una nila i-consume yung blog mo. Diyan nila babasahin yung mga content mo. And sa mga tao, mas madaling i-consume yung ganitong klase ng information kasi information siya, may value yan. Di ba? Mapapansin mo sa internet, sa Facebook, pag naglalagin ka, di ba, ano yung mga usually makikita mo? Mga Rappler, blog post ng Rappler, blog post ng When in Manila. Kasi tayo mga tao, ang gusto natin ay yung bumasa ng information. Ayaw natin yung bumasa ng sales pitch. No? So, gusto natin information. So, sa madaling salita, yung mga tao, yung mga prospect mo, mas magaang sa kanila at mas less risky sa kanila na magpunta dito sa website mo. Na mas madali para sa kanila. Okay? Mas madali mo sila ma-attract using your blog. Tapos dito sa blog mo, pwedeng andito yung lead capture form mo or may banner ka dyan papunta sa yung lead capture page. No? Dito ka na mag-o-offer. Sabihin mo, hindi ka mag-o-offer ng ng product. Mag-o-offer ka ng chance para maging subscriber sila. So for example, dito, do you want to learn how to make money on the internet? I'll give you a free video, something like that. Okay? Tapos ang gagawin nila dito, magsasubscribe sila. Okay? So pag nag-subscribe sila, ibig sabihin nun, nakuha mo na yung email address nila. No? Dito may ipon lahat ng email nila. Okay, so I hope nakikita nyo. Tapos kapag part na sila nag-subscribe na sila, doon muna sila pwedeng i-direct doon sa presentation mo. Yan again, sabi ko nga sa'yo kanina, yung mga tao na pupunta dito sa presentation, hindi ka agad bibili. Pero dahil nakuha mo yung email address nila, magagawa mo silang i-follow up. Okay? So pag nakuha mo na email nila, pwede mo silang pabalikin dito sa blog mo or pwede mo silang pabalikin dito sa presentation mo. Okay, pwede mo silang pabalikin sa blog mo para mag-provide ka ng additional value or pwede mo ulit silang pabalikin dito sa presentation mo para in case hindi na nila natapos or para in case na may question pa sila about dun sa offer mo is makikita nila. Okay? So, I hope na nyo yun na naliwanagan kayo kung paano ba magko-connect siya dyan. Pero yan, basically ganyan lang yun. No? Napaka-simple.
Napakasimple niyan, promise. Step 1, step 2, step 3. Vlog muna para may mabasa silang something informative. Tapos, lead capture page, no? Mag-offer ka ng something na magiging interested sila para ibigay yung email. For example, free ebook, how to lose weight, no? Free video, how to make money on the internet, something like that. No? Kung gusto niyo magkaroon ng idea kung paano ginagawa yan, puntahan niyo lang yung mga website nila Sai, nila Raymond, website ko, para magkaroon kayo ng general idea kung paano siya gumagana. No? Okay? Tapos yun, kapag part na sila ng subscribers list mo, nakapag-subscribe sila, doon man sila papupuntahin dito sa presentation mo. Okay? So, ayan ang maganda, sa kagaya ng pinakita ko nga sa inyo kanina, no? Yung dami, no, yung dami ng mga yung mga taong pumapasok sa ganitong industry, no, yung direct selling industry, network marketing, business opportunity, konti pa lang yung gumagawa ng ganitong mga strategy, no? Konti pa lang. And kung ikaw yung isa sa mga magde-decide na i-implement mo yung ganito na strategy, no? Mangyari ikaw yung isa sa mga unang makikilala at unang magbe-benefit sa ganitong strategy na to. Okay? Kasi nakita mo naman na effective. Effective sa akin, effective kay Raymond, effective kay Sai, effective kay Laurent, yan din yung mga strategy nila basically. No? Effective, no? Effective talaga, no? Kailangan mo na lang gawin, i-adapt siya, i-model siya, no? Tapos, know na this 2016 ay mas lalaki pa yung industry natin, no? Mas marami pa yung mas marami pa yung kikita ng malaki sa ganitong business. Ang tanong, ikaw ba yung isa sa mga nasa ano, top earners list? No? Okay? So I hope yung mga shinare namin sa inyo, tsaka yung mga pinakita ko sa inyong information details kanina, ay nagbigay sa inyo ng mas maliwanag, no? Mas maliwanag na visualize nyo na mas maliwanag yung ano natin, yung future natin sa ganitong klase ng business. No? Kasi minsan yun lang din yung kailangan natin, no? Minsan kailangan lang din natin ng aha moment. Minsan kailangan nating ma-realize na wow, ang laki pala ng ano dito, may potential pala talaga tong business na to para talagang mapakilos tayo. No? Minsan yun lang din yung kailangan eh. Okay? Meron na akong nabasang istorya, no? And this story is about a paradigm shift. Okay? Nakwento ko na to kila Bro Raymond. And ibig sabihin ng paradigm shift ay yung nagkaroon ka ng bagong understanding regarding sa isang bagay. Okay? Di ba? Pag nagkaroon ka ng bagong understanding sa isang bagay, nagbabago yung isip mo. Okay? Ito yung istorya. Meron kasing isang tatay, no? Tapos sumakay siya sa isang MRT. Okay? Pagsakay niya doon sa MRT, kasama niya yung dalawa niyang anak. Okay, itong anak niya ay isang batang babae at isang batang lalaki. Okay, tapos yung tatay nila, medyo tulala. No, nakasabit lang, nakatayo, tapos tulala. Nakaganyan lang. Tapos yung dalawang anak niya, ang kulit, harutan ng harutan, talunan ng talunan doon sa upuan, no? Nagbabatuhan ng mga laruan. Isang gulo. Okay? Tapos yung mga kasabay nilang mga pasahero, medyo naaalibadbaran na, medyo naiirita na. No? Yung isang lalaki na kasabay nilang sa pasahero, no? Iniisip, ano ba tong tatay na to? Hindi man lang sawayin yung kanyang mga anak, nakakaistorbo na, nakakagulo na ng ibang tao, hindi niya pa rin sawayin. No? Tapos, hindi pa rin nagpaawat yung dalawang magkapatid, no? Yung dalawang bata, ang kulit pa rin talaga. Nagbabatuhan, nagtatalunan. Ang ginawa ng lalaki na medyo naiirita na, ginawa niya, kinausap niya yung tatay. Sabi niya,
Sir, anak niyo ba tong dalawa na to? Ang kulit-kulit eh. Medyo nakaka-istorbo na sila. Tingin niyo dapat sawayin niyo na yung dalawa na yan? Yung anak niyo? Dapat sawayin niyo na, di ba? Sabi ng tatay, medyo parang na gising sa pagkakatulala. Sabi niya, ay, yun ba? Pasensya na ha. Oo nga, medyo makulit na. Sila kailangan kong sawayin na yung dalawa kong anak. Pasensya na talaga kasi siguro hindi lang nila alam kung paano i-handle yung nangyari. Kasi kagagaling lang namin sa ospital, no? Kamamatay lang ng nanay nila. Kaya siguro sila ganyan mag-behave dahil hindi nila alam kung paano i-handle yung nangyari. So ngayon, itong lalaki na medyo naaalibad-barang kanina, biglang na-shock, no? Kanina, asar na asar siya, banas na banas siya, bilang ngayon, parang nanghina siya, no? Parang nagkaroon siya ng panibagong understanding dun sa bagay. No? Ay, ganun ba? Sorry, pasensya na, hindi ko alam na ganun nangyari sa'yo. No? Kasi nga nagkaroon siya ng tinatawag na paradigm shift. Nag-iba yung attitude niya. No? Kanina, naaalibad-baran siya ngayon. Nalungkot siya, naintindihan niya. No? Naintindihan niya yung pangyayari. Okay? So, kanina, bago tayo magsimula, pinakita ko sa inyo yung mga trend na nangyayari. No? Tapos pinakita namin sa inyo nila Raymond at ni Sai kung ano yung gagawin para makapag-take advantage dun sa trend na nangyayari ngayon. Okay? Minsan, ganun lang din yung kailangan mong gawin. No? Kailangan mo lang magkaroon ng different understanding. Eh, yung iba kasi mga tao, parang iniisip nila, naku, baka hindi naman ako magiging successful dyan sa internet. Parang, konti lang naman yan, maliit na market lang yan, no? Wala naman masyadong bumibili sa internet. May pera ba talaga dyan? No? Okay? Pero, nung makita mo kanina, no, yung information na $1 billion pala, yung ganitong klase ng business, no? I hope nagkaroon ka din ng paradigm shift. No? Nag-iba yung understanding mo. Na kung ngayon patumpik-tumpik ka pa lang sa business mo, this time, sana ma-realize mo na hindi biro yung ganitong business na ginagawa natin. Na kapag nagseryoso ka sa ganitong klase ng business, it means a life-changing opportunity para sa iyo at para sa pamilya mo. No? Pwede magbago buhay mo dito sa ganitong klase ng industry. Okay? Nangyari yun sa akin. And I believe kahit kanino pwede mangyari. Okay? Basta magkaroon ka lang ng deeper understanding na hindi pala biro yung ganitong negosyo. No? Kung dati, sinasabi mo, sana mabawi ko lang yung pinuhunan ko, sana makapag-recruit lang ako ng dalawa. This time, this 2016, no? This 2016, gusto ko ang vision mo, mas lakihan mo yung iyong pangarap. No? Mas lakihan mo yung iyong goal. Kasi nakita mo naman na hindi talaga siya biro. No? Malaking industry itong pinag-uusapan natin. Malaking business yung pinag-uusapan natin dito. Let's say, sabihin natin, nag-start ka ng McDonald's na business. No? Ang sasabihin mo ba, sana makakuha lang ako ng 5 customer, okay na sa akin yun? Di ba hindi? Mas seryosohin mo siya kasi alam mo sa sarili mo na seryosong business yung pinasok mo. So guess what? Ganun din dito sa business natin. Pumasok ka sa ganitong klase ng business, sabihin mo sa sarili mo na seryoso din. Seryoso tong business na ganito. Okay? Huwag natin siyang ismolin dahil hindi small. Hindi small time yung ganitong klase ng business. Okay? I want you to think big. This 2016, gusto kong sabihin mo dito sa chat box, big time ako sa 2016. Okay? Magiging big time ako this 2016. And sinabi ko nga sa inyo, kung hindi ka na-attend nung last webinar, 2016 is going to be different para sa ating team, sa ating Ignition Marketing, dahil ako mismo mag-i-invest din ako ng pera para mag-i-invest ako ng oras, mag-i-invest ako ng pera, mag-i-invest ako ng effort
para kayong mga members natin dito sa Ignition Marketing ay magawa nyo na kumita ng mas malaki. Okay? Sa 30, December 30, makikita-kita kami nila Raymond and nila Sayan. And I will paint them the vision na nakikita ko para sa team natin. No? Okay? Sabi ko sa inyo, this 2016 is it's time for big time. No? Alright? So I hope marami kayong natutunan, guys. And thank you so much. Yung mga knowledge na sinare namin sa inyo, gamitin niyo siya ng mas ng wais, no? And I hope to see you sa kailan ba? This Friday hindi na tayo makakapag-webinar, no? Pasko na. Merry Christmas, yun na lang. Merry Christmas sa inyo and have a happy holidays. Huwag kayong magpapaputok kasi mahirap mag-type sa keyboard pag walang daliri, no? So yeah, Merry Christmas, guys. I wish you a prosperous Christmas and a Happy New Year, and see you again next webinar, next Monday. No? So, Bro Raymond and Sai, pwede kayong no? Meron ba kayong message sa mga team members nyo at mga partners natin? Okay, sa team ko, welcome dito at salamat na nandito kayo ngayon, and please take massive action dito sa mga information na to. Sobrang dami talaga bago namin natutunan itong mga to, and I hope talaga ma-take advantage mo siya. Kung titignan mo na maigi, sobrang konti lang nakakaalam nito, sobrang konti lang talaga ang nakakakuha ng strategy na to. Kapag na-gets mo to, kapag na-leverage mo to, at kapag na-apply mo to, I believe magiging life-changing para sa'yo to. Katulad ng sinabi ni Bro Edward. Grabe talaga, okay? At kapag na-master mo yan, kapag, alam mo yan, sabi mo na sa sarili mo na ima-master ko to this 2016, alam mo, maging master ka na internet marketing, masterin mo itong mga tools. Ilan lang tools na binigay ni Bro Edward? 3 lang ata yun eh. Hindi naman 7, hindi naman 10, 3 lang. Ma-master mo lang yung 3 yan, grabe, it can be life-changing for you and for your business. Okay? Yun lang talaga. Maging committed ka lang talaga sa sarili mo. Eh. Talagang tignan mo na maigi kung ano ba yung gusto mong marating. Tignan mo na maigi yung pamilya mo, tignan mo na maigi sarili mo, tignan mo na maigi yung trabaho mo kung gusto mo talaga umalis sa trabaho mo. Tignan mo talaga ng maigi eh. Okay? It will boil down to your reason why talaga. Okay? So ikaw, it's up to you. It's your decision. Pero para sa'yo, ito na ang taon mo ngayon. Okay? 2016 is your time to shine. It's your Hall of Fame. Kahit ano man ang banggitin mo dyan, para sa'yo, ito na ang success mo. It's up to you, my friend. Nasa'yo na yun. Nasa'yo na yung action. Okay? So yun. Welcome, and I hope makita ulit namin kayo nila Bro Edward sa next webinar. Okay? So yun. Sa'yo naman. Yun guys, para sa lahat, wag nyo lang kalimutan na mag-take ng action consistently. And isipin nyo guys, imagine nyo lang yung sarili nyo na nagkakaroon kayo ng malaking resulta dahil in-apply nyo yung tools, in-apply nyo yung strategies na natutunan nyo dito. Okay? So imagine nyo guys kung anong malaking may tutulong ito sa iyo, sa pamilya mo, at ano yung posibleng mangyari sa iyo sa year 2016. Alright? So, wag niyong kalimutan yung goal nyo, yung reason nyo, ba't kayo pumasok dito sa business na to, at wag kayong mag-give up agad. Okay? So, yun lang guys. So, magiging big time tayong lahat sa 2016. I believe. Yes, alright. Thank you so much, Sai and Raymond. So again, thank you so much. Merry Christmas and a Happy New Year. God bless to all. Goodbye. Good night. Bye.